Habang lumalabas ang dalawa, isang mahinang tawa ang kumawala kay Lu Haikong. Kinausap niya si Long Tianxiang at binanggit na ngayong narating na ni Lu Qi ang yugto ng core formation, marahil ay mainam ng pag-usapan ang pag-iisang dibdib ng kanilang mga angkan. Ngumiti lamang ng tipid si Long Tianxiang at nagpahayag ng kanyang pagsang-ayon. Binigyang diin pa niya na sa oras na makuha niya ang kampyonato sa Grand Hunting Competition ngayong taon, formal na niyang kukunin bilang asawa ang apo ng matanda. Dahil dito, lalong naging masaya si Lu Haikong at sinabing labis niyang hihintayin ang pag-iisang iyon. Mula sa isang dako, agad na namukaan ni Zhao Mo ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon. Nang makaalis na ang mga ito, mabilis na tinungo ni Zhao Mo ang kinaroroonan ni Lu Qi sa pamamagitan ng paglipad. Kumatok siya sa pintuan at tinawag ang kanyang senior sister. Agad namang tumugon si Lu Qi, at isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang bisita. Pagkapasok sa silid, hindi na nagpaligoy-ligoy si Zhao Mo at itinanong kung ang pagbisita ba ni Long Tianxiang ay may kaugnayan sa usaping kasalan. Nagbago ang ekspresyon ni Lu Qi at sinabihan si Zhao Mo na iwasang banggitin ang pangalang iyon dahil wala siyang interes dito. Pagkatapos ay malambing niyang niyakap ang braso ng binata at masayang itinanong kung ano ang nagtulak dito na bumisita ng kusa. Napakamot sa kanyang pisngi si Zhao Mo at nagpaliwanag na dahil sa impluwensya ng babaeng iyon, naharangan ang kanyang pagpasok sa outer sect. Nagalit si Lu Qi at ipinaalam na tagumpay na ang kanyang breakthrough sa core formation. Sinabi niya na kapag naging matatag na ang kanyang pundasyon, haharapin at hahamunin niya ang taong iyon sa mga susunod na araw. Inamin din niya na ang bilis ng kanyang pag-unlad ay utang niya kay Zhao Mo, kaya muli niya itong niyakap ng mahigpit. Nabigla si Zhao Mo at nagbabala na kung hindi sila titigil ay baka kumawala ang kanyang purong enerhiya. Tugon ni Lu Qi, hindi na kailangang pigilin pa ang anuman. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kasuotan at sinabing kailangan niya ang tulong ni Zhao Mo sa kanyang cultivation. Bagaman nagkunwari pang tumatanggi ang binata, kalaunan ay kapwa sila nagpadala sa bug zone ng damdamin at nagsimula ang kanilang pagsasanay sa loob ng silid. Lumipas ang ilang oras at dahil sa labis na pagkapagod, agad na nakatulog ng mahimbing si Lu Qi. Samantala, nagunat si Zhao Mo habang naghihikab, dala ang pagtataka kung bakit tila kakaunti lamang ang kanyang nakuhang benepisyo. Isang abiso ang lumitaw na nagsasabing matagumpay ang pag-ani niya ng purong enerhiya na nagresulta sa 50 ulit na multiplier, na nagdulot ng bahagyang pagtaas sa kanyang lakas. Gayunpaman, may isa pang abiso na lumabas, dahil sa dalas ng pag-ani sa enerhiya ni Lu Qi, unti-unti nang bumababa ang nakukuhang gantimpala. Napabuntong hininga si Zhao Mo at napagtantong nawawala ng halaga ang sobrang pagtutok sa iisang tao. Pumasok sa kanyang isip na baka mas tataas ang drop rate ng kanyang sistema kung makakahanap siya ng iba pang senior sisters na makakasama sa sabay na cultivation. Bagaman parang makatuwiran ang ideya, minabuti niyang isantabi muna ito. Naupo siya at itinuon ang atensyon sa paggamit ng mga spirit stone para sa kanyang pagsasanay. Batid niya na ang tunay na kapangyarihan ang tanging batas, kaya dapat bilasan ang pag-unlad. Ilang sandali lang ay nakamit niya ang breakthrough sa Foundation Establishment 3rd layer, at mabilis na nasundan ng 4th layer. Ngunit laking gulat niya nang maubos na ang kanyang mga spirit stone nang hindi man lang umaabot sa 5th layer. Dito niya napatunayan na ang sacred body ay nangangailangan ng napakalaking resources at kailangan pa niyang maglikom ng mas maraming yaman. Bigla siyang naging alerto nang makaramdam ng isang misteryosong presensya sa labas. May aninong gumalaw kaya agad niyang sinuri ang bintana. Pagkabukas nito, laking gulat niya nang makita ang mukha ni Lady Zishuan. Halos mapa-atras siya nang tuluyan itong pumasok sa kanyang silid. May tono ng pagkairita ang boses nito habang sinasabing mas mainam na tawagin na lamang siya sa kanyang pangalan. Ngumiti si Zhao Mo at magalang na nagtanong kung ano ang maipaglilingkod niya sa personal na pagbisita ng ginang. Nanatiling tahimik si Lady Zishuan habang sinusuri ang katawan ni Zhao Mo na walang saplot. Itinuro niya ang dibdib ng binata at prangkang sinabi na nais din niyang makuha ang purong enerhiya nito para sa sariling cultivation. Nabigla si Zhao Mo at mabilis na lumayo, sabay tanong kung ito ba ay isang biro lamang.
Sinabi niya na sa ganitong antas ay mabagal na ang epekto ng harvest technique at hindi na ito kailangan ng ginang. Nagdulot ito ng galit kay Lady Zishuan at naglabas siya ng isang nagbabagang lilang aura. Ang bigat ng spiritual pressure ay tumama kay Zhao Mu na naging sanhi upang halos mabaon siya sa higan. Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang mamangha sa tindi ng kapangyarihang ipinapakita nito. Nakatayo ng tuwid si Lady Zishuan at malamig na nag-utos na ihinto na ang mga dahilan. Ang kailangan lang niya ay ang sagot kung payag ba ang binata o hindi. Napangiwi si Zhao Mu nang maramdaman ang paa ng ginang sa kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang tumawa at sumang-ayon dahil ito ay isang utos. Sa kanyang kalooban, nangako siyang balang araw ay siya naman ang mananaig. Habang pilit na nakangiti, pabiro niyang itinanong kung anong posisyon ang gusto nito para sa maayos na pag-aani ng enerhiya. Namula ang mukha at mga tainga ni Lady Zishuan ngunit hindi ito sumagot, sa halip ay nagbukas ng isang portal na lila at pinagsabihan siyang huwag nang magtanong ng kung ano-ano. Sa isang iglap, hinigup sila ng portal at lumitaw sa loob ng Purple Sky Cave Abode. Namangha si Zhao Mu sa ganda ng paligid, ngunit agad siyang pinasunod ni Lady Zishuan. Ipinaliwanag nito na ang lugar na iyon ay ang kanyang pribadong silid para sa cultivation kung saan walang sinuman ang makakaistorbo sa kanila. Dahil dito, sinimulang haborin ni Zhao Mu ang kanyang pantalon, ngunit agad siyang pinatigil ni Lady Zishuan. Naguguluhan ang binata at sinabing bahagi ito ng pakikipagtulungan sa pag-harvest. Sa gitna ng pamumula ng pisngi, sinabi ni Lady Zishuan na hindi kailangang maghubad dahil mayroon siyang ibang paraan. Nagbiro pa si Zhao Mu na tila gusto ng ginang na siya ang may kontrol, pero sa karanasan niya ay mas maganda ang sabay na pagkilos. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi nang biglang takpan ang kanyang bibig at igapos siya sa isang kahoy. Lumapit si Lady Zishuan at sa isang boses na malamig pero may halong lambing, iniutos sa kanya na ipikit ang mga mata at tumulong sa cultivation. Idinagdag pa nito na ang hindi pagsunod ay maaaring magresulta sa kanyang kamatayan. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.